Hi guys! I created a short film and I will walk you through the process and share 4 things I learned. So, tara, let's dive in. Wait, before we start, my name is Dexter J. Bag. Bukod sa pagiging musician, I work sa full-time 3D animator and freelance motion graphic artist. I do product ads and logo reveal animation. At i-share ko lang din na isa ako sa animators na nag-work sa PS5 game God of War Sons of Sparta na this year February 12 na release. Mostly, mga NPCs at bosses ang mga ina-animate ko sa project. And that's the short introduction about myself. Tara guys, papakita ko na sa inyo yung process ko. First step is yung script. Ngayon, kailangan ko nang gamitin yung big plan. Dito na ako nag-gather ng idea kung anong gusto kong mangyari sa scene. Ang main characters ay yung anak ko at yung pamangkin ko. This part, naisip ko sa sarat. Tamang-tama sa main part ng movie na gagawin ko. Second step is filming. Nagpunta na kami sa area. Konti lang yung shots namin kasi medyo mainit na din at makulit na rin sila. Bago ko simulan ang lahat, nag-research muna ako ng mga reference para magkaroon ako ng idea kung anong 3D character ang gagamitin ko or mga VFX na gagawin ko. Sa process na ito, kakaroon kayo ng konting knowledge about CGI and VFX or Computer Generated Imagery Visual Effects. Dito, para maintindihan nyo, dito pinagsama-sama yung video at computer graphics na naka-layer. Parang sa Photoshop or Canva, but this is rendered image sequences na nakapatong na nagke-create ng illusion na nandun mismo yung computer object sa scene. Ngayon, kailangan kong 3D model ay si Demogorgon. Buti na lang guys, may gumawa ng 3D model at rigged pa. Ang codename ng artist ay Vision. Thank you for sharing your 3D model and I hope you're watching this. Pag sinabing rigged sa animation, ibig sabihin nun, may mga controls na at ready to animate. Parang ganito, yung 3D model ay nilalagyan ng rigging artist ng buto or joint na may controllers. Kahit anong 3D model para mapagalaw ng mga animators. Model rig testing. Dito naman, tinitest ko lahat ng controllers para malaman kung may mali ba sa pag-rig or may error sa controllers and kung ano yung limitation ng characters. Simulation. Ang physics simulation ay nilalagyan natin ng weight or bigat yung isang 3D object. Madaming type ng simulation. Merong cloth, liquid, smoke, and fire. Depende din sa lakas ng PC mo para makagawa ng magandang result. Ngayon, ready na lahat ng kailangan ko. Start na akong gawin yung portal effects. Dito, gagamit ako ng simulation para magawa yung portal effects. Yung pag-break ng ground, parang sa totoo talaga na pagguho ng lupa. Nag-add din ako ng vines animation na nagpo-crawl pag-open ng portal. Ngayon, meron na akong portal. First scene. Dito, gumawa ako ng vines na gumagapang sa wall. Basic motion ng vines. Kasama na din dito yung pag-track ng motion sa scene para mag-match yung position ng 3D object sa video. Next na ako sa main scene. Nag-start na ako mag-record ng sarili ko para sa reference movement na gagawin ni Demogorgon. Syempre, nilak ko muna yung door at baka sabihin nila nababaliw na ako. Blocking. Sa part na ito, gumagawa na ako ng mga key poses ng character. Inilalagay ko yung mga body parts sa tamang posisyon para malaman ko yung position ng body weight ng character. Dito sa blocking, dapat makuha mo na agad yung tamang posisyon ng character. Dito na namin inuulit-ulit para makuha yung weight, yung position. Kumbaga sa drawing, frame by frame dinodrawing yung character. Dito naman, parang action figures na inaayos namin yung mga pose. Pero dapat, tama lahat ng position. Kasi pag mali yung mga poses at mali yung body weight, hindi siya nagiging mukhang natural. And mahirap na rin siyang ayusin sa polishing.
So, dapat sa blocking pa lang, makikita mo na agad yung movement ng karakter. At kung nandito pa rin kayo sa part na to, paki-like and share, and paki-comment naman yung lugar nyo para malaman ko kung saan nakarating itong video na to. Let's back to the scene. Blocking fast. Dito, nag-a-add na ako ng konting details. Inaayos ko na yung position ng fingers at naglalagay na rin ako ng timing para malaman ko kung gaano kabilis or kabagal yung movement ng karakter. Dito sa timing, medyo matagal ang process kasi dito mo na makikita yung natural movement na nagbibigay illusion na buhay yung 3D character. Polishing. Dito naman sa polishing, nandito na yung main movement ng character and nag-adjust na lang din ako ng konting weight tsaka timing para ma-polish yung movement. Ngayon, mag-a-add na ako ng details kagaya ng body shaking, paggalaw ng mouth ng karakter, at konting details sa fingers. Compositing. Dito ko na pinagsama-sama yung final render ng character na image sequences. Dito na yung main editing part. Ine-edit ko from day into night scene. Tapos, ni-replace ko yung screen ng TV. Guys, sa totoo lang, inabot ako ng almost 3 months para magawa ang short clip na to. Dahil ginagawa ko lang ito after work, 2 to 3 hours at pag may free time lang. At hindi rin naman ganun kabilis yung workstation ko. Sometimes, pagod na rin after work. And naisip ko na itigil na lang or hindi ko na lang gawin yung ibang part. Pero patuloy pa din akong gumagawa. Kasi alam kong para sa akin din naman ang lahat ng ginagawa ko. Background music. Dito, basic placing ng audio and sound effects lang naman ang ginagawa ko. Ito na, yung 4 things na natutunan ko dito sa journey. Una, do not overthink. Hindi ka makapagsimula sa mga bagay na gusto mong gawin kung lagi mo lang iniisip kung ano ang kalalabasan or kung ano ang iisipin ng ibang tao. At kung naghihintay ka at iniisip mo na hindi pa perfect yung timing, hindi dadating yun kung hindi ka kikilos. At hindi rin darating yung time na ready ka na. At pag huli na ang lahat, dun mo masasabi na dapat pala noon ko pa ginawa. Pangalawa, use the tools that you have. Hindi ka makapagsimula kung hinihintay mo yung mga bagay na wala ka pa. Ginamit ko lang kung ano yung meron ako. Hindi muna ako nag-rent ng DSLR or ibang camera kasi may cellphone naman ako. At hindi rin naman ako bumili ng green screen kasi alam kong basic filming lang naman ang gagawin ko. Hindi lang to lahat about sa filming. Kung mahilig ka sa arts and crafts, sa business, sa music, hindi ka talaga makakapagsimula kung hinihintay mo pa na kumpleto ang lahat. Pangatlo, do not compare yourself to others. Alam ko naman na may mas magaling pa sa akin, hindi lang sa animation, pati na rin sa music. Sa animation, yung mga kilala ko na mas magaganda pa yung mga gawa nila kaysa sa akin. Sa music naman, mas marami silang alam na tugtugin kaysa sa akin. At kaya nilang gumawa ng sarili nilang kanta. At the end of the day, it's me versus me. Sarili ko lang ang kalaban ko. Yung ako na kahapon na hindi umaksyon at ako ngayon na bumabangon. At ang pang-apat, always be proud to yourself, everything you do. Kung may mga taong nagsasabi na proud sila sa'yo, magpasalamat ka. At sila ang mga sumusuporta sa'yo. Pero hindi naman lahat ng tao ay naririnig ito. Kaya ikaw na mismo ang magsabi sa sarili mo. Kasi kung hindi mo gagawin ito, darating yung araw na maiisip mo na walang patutunguhan ang mga bagay na ginagawa mo. And here's the result sa short film na ginawa ko.
all guys. Sana may naitulong ako sa mga na-share ko sa inyo. Until next time, ako si Dex. Don't forget, whatever happens, keep moving forward. Let it roll right off your shoulder, don't you know? The hardest part